It's the second Sunday of the month of April, and we are so delighted to have each one of you here at the Avenue Village as we remain unashamed to worship our Lord and Savior Jesus Christ. Tunay nga po na wala ng ibang makahihigit pa sa pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Kaya naman with all excitement, let us all together experience the presence of our Lord in our worship this afternoon. You're very right, Ate Bebs, and the overflowing love of the Lord enables us or lead us to connect, inspire, and aflame our hearts to share His love towards other. Kaya naman sa atin pong mga ka-village, let us extend our greetings sa atin pong mga katabi. Just simply smile at them and say, I'm glad you're here. I'm glad that you're here, Ma'am Debs. I'm glad you're here din, Dayan. At ang amin din pong pagbati sa ating mga online viewers via YouTube. Village, once again, we are glad to let you know that we are already in YouTube. Kaya naman, let us continue to share the love, hope, and inspiration to our friends and loved ones by sharing our YouTube link to them with our official name, the Avenue Village. Welcome po sa ating online worship gathering. This afternoon, Village, we desire one thing, at ito po ay ang makatagpo ang Panginoon sa pagsamba, kasama ka. That's why as we worship our God and encounter Him, let us find transformation and renewal, and of course, His love together as a village. At patuloy po nating itaas ang ating mga puso at isipan sa Kanya sa mga oras na ito, for He deserves the highest glory, honor, and praises. Kaya ang atin pong pinakamataas na palakpak para sa nag-iisang Diyos na buhay. Hey, hello. Good afternoon. Yan. So I know that everyone is ready to worship our Lord, to praise our Lord Jesus this afternoon. So I would like to invite everyone to stand up and let us give Him praise, give Him honor, give Him worship this afternoon. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan. So bago po tayo kumanta sa Panginoon, ayan. So gusto ko lamang pong sabihin sa inyo na malaya po tayong sambahin ng Panginoon. Malaya po tayong tumalon, malaya po tayong pumalakpak, malaya po tayong ibigay ang lahat ng ating lakas sa Panginoon ngayon pong hapon. Sige nga po, isa pa palakpak para sa Panginoon. Come on, let us praise Him. You are Jesus. Come on. Everybody, come on, let us praise our Lord Jesus. Somebody get to praise. Oh, come on. There is one thing that I know for sure. How much I love you, yet you love me more. You paid my debt, a price I could not pay. So I will praise you each and every day. Everybody now. I'm not gonna hold back now. I think it's time to just get up and jump around. Everybody jump around in the house of God. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody. Everybody jump around in the house of God. Come on, church. Hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody. When I say Jesus, you say praise Him. Jesus, praise Him. Jesus. When I say Jesus, you say praise Him. Jesus. There is one thing that I can't ignore. The power of praising you in one accord. A praise don't stop, the walls come down. Listen up, people, I can hear that sound. I'm not gonna hold that down. Come on, everybody, jump! It's time to just get up and jump around. Here we go, come on! I'm not gonna hold back now. Come on, beat it! Somebody, come on! Everybody jump around in the house of God. Hey, hey, jump around! Everybody jump around in the house. Everybody! Everybody jump around in the house of God. Hey, hey, jump around! Everybody jump around in the house. Everybody! Everybody jump around in the house of God.
time to just get up and jump around now. I'm not gonna hold back now. I think it's time to just get up and jump around now. Everybody jump around in the house of God. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody jump around in the house of God. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody jump around in the house of God. Hey, hey, jump around. Everybody jump around in the house. Everybody. Let us praise Him. Give your praise to God. Everybody. Oh, I give you praise to God. We give you honor, we give you glory, Jesus, this afternoon. And we praise your name. Let us continue to praise Him. He is our God, and His name is Jesus. Your faithful love has always been there for me. The greatest love that I have ever known. What can I give to you for all you've given to me? You gave it all. You're all I need. You are my King. You are my God. The praises I bring comes from my heart. Come on. This is for you, for all you've done for me. And I wanted to show you how much you mean, my God. My God. Oh, Jesus. Your faithful love has always been there for me. The greatest love that I have ever known. What can I give to you for all you've given to me? You gave it all, and you're all I need. Say, you're my King. You are my King. You are my God. The praises I bring comes from my heart. This is for you, Jesus. This is for you, for all you've done for me. And I wanted to show you how much you mean, my God. My God. This is for you. This is for you, for all you've done for me. And I wanted to show you how much you mean, my God. My God. Oh, Jesus. You are our God and we worship you. You are my King, you are my God. The praises I bring comes from my heart. Everybody sing. This is for you, for all you've done for me. And I wanted to show you how much you mean, my God. My God. This is for you, for all you've done for me. And I wanted to show you how much you mean, my God. My God. This is for you. 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 Oh, Jesus.
in your presence, Lord. We want to stay here, Lord, because we need you. We want you. And as we sing this song, let us raise our hands to our Jesus Christ. And let us feel the presence of the Holy Spirit. Can't go back to the beginning. We can't control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. Sing it out. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you want. Will you meet me here again? As I walk down through the valley, let your love rise above every fear, like the sun shaping the shadow. In my weakness, your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Jesus, we need you. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Let's come to Jesus. Oh, Jesus. Not for a minute was I forsaken. The Lord is in this place. The Lord is in this place. We come, Holy Spirit, dry bones awaken. The Lord is in this place. Jesus is in this place. Oh, everybody raise their hands. Let us worship Him. Was I forsaken? Oh, Jesus, the Lord
to Jesus. Will you meet Open me up your hearts here? and raise your hands. He's the, Jesus is holy, holy, holy. As you come, Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here? Oh, thank you, Jesus, as you are here. Thank you for your presence. The Holy Spirit is moving. And let's continue to worship our Lord Jesus. Open up your hearts to Jesus. Leave everything and let God move inside your heart this afternoon. All it takes is one moment and just one touch from you. I put aside all distractions, 'cause I came for you. I came for you. I need you more than ever. There's nothing else satisfies. Nothing else satisfies. All my life I surrender. I live for you. I live for you. 'Cause I came for you. I came for you. Open up your hearts to Jesus. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire an encounter once again. Holy Spirit, Holy Spirit, now that my heart is open, I am ready for you. Jesus, take me deeper, 'cause I came for you. I came for you. I came for you. Oh, I came for you. I came for you. Everybody sing. Holy Spirit, you are welcome. Come and move upon this place. We desire
in this place. Lord, we have come for you. We make way, we make room. Lord, let your spirit move. Holy Spirit, have your way in this place. Lord, we have come for you. Make way, we make way, we make room. Lord, let your spirit move. Have your way in this place. Lord, we have come for you. Holy Spirit, you are welcome. Let God move inside our hearts this afternoon. Surrender your life to Jesus. So we desire an encounter once again, Lord Jesus. Oh, we need you in our lives, Lord. Oh, Jesus, let your Holy Spirit move, Lord Jesus. Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit, Holy Spirit. Oh, we worship your name, Lord Jesus. Your name above every name. We exalt your name, oh Jesus. We lift up your name, oh Jesus. Oh, we need you, oh Jesus, in our lives. Salamat po, Panginoon. Salamat po sa iyong pagsama. Salamat po sa iyong pagtagpo sa amin ngayong hapon. Pinupuri po namin kayo at sinasamba, tinatanghal, tinataas ang iyong pangalan. Ang pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, na aming Diyos. Amen at amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Pwede na ho tayong maupo. Tayo manalangin. Salamat po sa inyo, O Diyos. Kayo ay Diyos na mabuti, mahabagin. Kayong Diyos na nakakaalam ho ng lahat ho ng nangyayari ho sa aming buhay. In this afternoon, Lord, inihilingan lang ho namin sa inyo na samahan niyo ho kami, Panginoon naming Ama. Sa amin ng pag-aaral ng inyong salita, pagliwanagin niyo ho, O Diyos, ang inyong salita at sa gayon magpakilala ho kayo, Panginoong Hesus, sa amin. Wala ho kaming ibang dalangin, Panginoon. Lord, it is my prayer, Father, na magpakilala ka ho, Panginoon, sa bawat isa. Na makilala ho namin ang totoong Hesus ng Biblia, ng totohanan. Salamat o sa inyo. Wala ho kaming ibang hangad, Panginoon, kundi ibigin ka at makilala ka ng totohanan. Salamat ho, Diyos, to aming dalangin. Amen at amen. Magandang hapon ho, good afternoon. So, nasa ika-ilan na ho ba tayo sa atin ho series? Ika-6 to ngayon. Ano ho yung una? Ano nga ho ang title ng ating series, ng ating serye? I Am series, no? Ito ho yung mga sayings ho ni Jesus, ano ho, na kung saan makikilala natin siya kung sino si Jesus ayon ho sa Kanya. Hindi yung sa ayon sa sinabi nung si ganito, no ho, o sinabi ko, kundi ho kung ano talaga yung sinabi ni Jesus about ho sa sarili niya. Ito ho yung mga sinabi ni Jesus, ako, ang daan, ano ho, yan I am series. Now, ano ho yung una natin? Sino ho nakakaalam? Yan, no, I am the bread of life. Ano yung sumunod?
I am the light of the world. Yung pangatlo ho, I am the door or the gate. Ano ho? I am the door or the gate. Ngayon ho, nag-skip ho tayo dahil nag-Resurrection Sunday. Ano ho yung sumunod? I am the resurrection and the life. Ano ho? Tapos, si Pastor said ay nag-advance, I am the way, the truth, and the life. Pero dapat ho, yung ang kasunod ho nung I am the door ay I am the good shepherd. Ano ho? At ngayon hong hapon, yun ho yung ating babagtasin. Ano ho? Now, pwedeng yun hong may mga Bible app at may mga dalahong Bible ay pakibuksan ho ng kanilang Bible sa John 10. Medyo babalikan lang ho natin ng konti yung I am the door or I am the gate kasi isa lang ho silang chapter. Parehas ho sila. Noon hong panahon ng Panginoong Hesus kung kailan niya ito ho sinabi, ilang years ago ho yun. 2024 years ago. Ano ho, nung sinabi niya ito, at madami hong tao ay nabulunan. Okay? Nabulunan ho sa turo ng Panginoong Hesus. Ibig sabihin, hindi ho nilang malunok. At mamaya, malalaman ho natin kung bakit. Dahil kung ano ho yung panahon nila noon, mas higit ho ngayon sa atin hong kultura, sa atin hong culture, na hindi ho katanggap-tanggap sa mga tao yun hong turo ng Panginoong Hesus at yung sinasabi niya about ho sa Kanya. Sige, umpisan ho natin, balikan ho natin yung John 10 verse 1. Sabi ho dyan, virtually I tell you Pharisees, ang kausap niya ho yung mga Pariseyo, ito ho yung mga tagapagturo nung panahon nun, tagapagturo ho dun sa kanilang religion. Sabi niya, virtually I tell you Pharisees, anyone who does not enter the sheep pen by the gate, but climbs in by some other way is a thief and a robber. The one who enters by the gate is the shepherd of the sheep. The gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. Ang kausap ho, yung mga Pariseyo, sabi niya ho, tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ang linaw lang naman ho ng tinutukoy ng Panginoon. No? Pag binasa ho natin, napakalinaw lang naman. Sige ho, next ho. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. So, pag sa bahay, saan ho kayo dumadaan? Papasok. Pag sa bintana, ano ho yun? Magnanakaw. Pag sa bintana ho lumabas, ano ho yun? Aswang. Siyempre ho, di ba? Sa pinto ho dadaan. Pag sa bintana ka dumaan, para ka naman hong ewan. Sa bintana ka umakyat ka nga ho dito, papunta dito, di ba? Pinapapasok siya ng bantay at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Ito daw ho yung shepherd, no? Doon daw ho dumadaan sa gate, o doon sa door. Next ho. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Yung pala ho mga tupa, sabi ho ni Jesus, kasi nagsasalita dito, si Jesus ho mismo. Sabi niya, yung mga tupa daw ho ay, alam daw ho ng tupa yung boses ng kanilang shepherd, ng kanilang pastol. Now, iba ho yung aso, no? Ang aso kasi pag tinawag mo sa pangalan niya, kahit iba hong tao, sumusunod. Ngayon ho yung tupa, hindi pala ganon, no? Ang alam nung mga tupa kung sino ho yung kanilang pastol.
na hindi pa ho ako nakapag-alaga ho ng tupa. Yan ho ay ayon lang ho sa akin ng pag-aaral. At pag sa mga nag-alaga na, ano ho, yun ho, ganun ho yung mga tupa. Hindi sila susunod sa iba kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang tinig ng iba. Ang linaw naman ho, di ba? Next, so, sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Hindi daw naunawaan ng mga Pariseyo, ng mga kausap niya. The Pharisees are the teachers of the law. No? Alam, ito yung mga tao ho, nakabisado ho nila yung Old Testament. No, ito ho yung mga nagtuturo about ho doon sa mga law ni Moses. Kabisado ho nila yun hanggang doon sa kaliit-liitan ng mga law. Ano man Tagalog sa law? Hindi ho batas sa utos, no? Utos. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Kaya ho, pakinggan natin mabuti. Balikan ko lang ho ito, no, naituro na ho ito ni Pastor Raymart. Sabi niya, pakatandaan ninyo ito. Tandaan daw ho natin kasi ang kinakausap ho ni Jesus dito, yung mga Pharisees noon, pero ito hong salita ng Diyos kung paano ho ito noon hanggang ngayon, yun ho pa rin. Hindi ho nagbabago. Ito ho sinasabi ng Panginoon sa atin, pakitandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Next. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, papasok siya at lalabas at makakatagpo ng pastulan. Next ho. Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay na masaganang lubos. Ba't daw ho pumapunta yung magnanakaw? Ano daw hong gagawin? To steal, kill, and destroy. Jesus used this figure of speech, but the Pharisees did not understand what He was telling them. Therefore, Jesus said again, sabi na, very truly, I tell you, I am the gate for the sheep. Next. All who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. Dito ho, makikita natin, napakalinaw, no? Napakalinaw ho na meron hong, meron tupa. At yung tupa, kanino lang daw ho nakikinig yung tupa? Kanino lang daw ho? Nakikinig ba ho yung tupa doon sa mga magnanakaw? Hindi, di ba? Sabi diyan, all who have come before me are thieves and robbers, but the sheep have not listened to them. Hindi daw ho nakinig yung mga sheep sa mga magnanakaw. Ang linaw ho noon. Tapos ano hong next diyan? Sabi diyan, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Whoever enters through me will be saved. They will come in and go out and find pasture. Ito ho yun, bakit ho hindi ho matanggap ng mga Pharisees ang turo ho ni Kristo? Una ho dyan ay yung pagsabi niya ng I am. Alam na ho natin yan kasi nung umpisa pa lang ng atin nung series ay pinag-aralan na ho natin yung I am. Hindi ho yan basta sinabi ni Jesus yung I am. Pag binalikan ho natin yan ay ego eimi. Ego eimi ho yung Greek niyan. Na ang ibig sabihin ho, ito ho yung ego eimi, ito ho yung katumbas nung nagpakilala ho ang Panginoon kay Moises. Tinanong ho ni Moises, nung unang panahon pa, tinanong ni Moises, ano pong sasabihin ko sa kanila? Anong pangalan ho ninyo? Yun ang tanong ni Moises sa madaling salita. Sabi ng Panginoon na I am who I am. Ano ho yun sa Hebrew? Kasi Hebrew yun Ano ho yun? I am who I am.
Di ba? Na pag ginawa ho, nung i-translate ho nila yun sa Septuagint Greek, sa Greek, ay ang katumbas niya ho ay ego or Amy. Kaya lang ho, nung isinulat ho ito, pag binalikan niyo yung original niya na translation, ego Amy ho yan. Binanggit ho ni Jesus yung word na kung saan ay hindi na para sa Diyos lamang. Kaya dito pa lang sa I am, pagbanggit ho ni Jesus ng I am, pinapakita niya at sinasabi niya sa sarili niya na siya ho ay Diyos. Naunawaan po natin. At bukod doon, sinabi niya pa, I am the gate. Whoever enters through me will be saved. Bakit ho hindi ho ito matanggap ng mga Pariseyo o ng teachers of the law? At ngayon ho, sa atin ng kultura, madami hong mabubulunan ho dito. Bakit? Kasi nga ho, kagaya nung tinuro ni Pastor Sed doon sa video, madami ho, ang akala ho ng tao, madami hong daan papunta ho sa Panginoon, sa Diyos. Paano magkaroon ng buhay na walang hanggan? O sa madaling salita, di ba? Paano mapupunta sa langit? Pero hindi naman langit yung gusto mo, di ba? Hindi ho langit ang gusto natin. Ang gusto ho natin ay magkaroon ho tayo ng totoong relasyon sa Diyos. Naunawaan ho natin na yung langit, reward na lang ho yun eh. Na pag sinabi hong, ano sabi dyan? Whoever enters through me will be saved. Saved from what? Saan ba maliligtas? Di ba ho, sabi dyan, whoever enters through me will be saved. Saved from what? From the wrath of God. Ano ho, puot at galit ho ng Diyos. Actually, hell ho, ang impyerno ho, ay culmination na lang ho yan eh. Ng puot at galit ng Diyos. Ang nakakatakot ho, yung naglalakad ka pala dyan sa baba o nandito ka, na ang Diyos pala puot at galit ho sa'yo. Na hindi mo alam, wala kang kaalam-alam, puot at galit pala sa akin ang Diyos. Why? Because of sin. And it is not a laughing matter. Ano ho? Hindi ho nakakatawa yun. Nakakatakot ho na ang Diyos pala, na akala ko kumakain ako ng pizza. Pero sa time pala na yun, puot at galit sa akin ang Diyos. Kasi ho, ang Diyos banal eh. Galit ho at puot ang Diyos sa kasalanan. Kaya ho, lahat ho tayo, impyerno ho ang bagsak. Yun ho yun eh. Kaya nga ho sinabi ho ni Jesus dyan, whoever enters through me will be saved from the wrath of God. Yun ho yun eh. Kaya kailangan ho natin si Kristo. Kaya nga ho ang panalangin ko kanina, habang ho nagpe-praise and worship kanina, Panginoon, kailangan ho kayong makilala ng mga tao. Hindi lang ho kung sinong Kristo, kasi ang dami ho nagtuturo kung sino-sinong Jesus eh. Sabi nga ho ni Paul, ibang espiritu ang tinatanggap nyo kasi kung sino-sinong Jesus ang tinatanggap ninyo. There are other Jesus being taught. Hindi lang ho ngayong panahon natin, kundi kahit nung panahon ho ni Paul, madami na hong Jesus ang tinuturo. Kaya napakahalaga na kilala mo yung Jesus na sinasabi ho ng Biblia, the real Jesus of the Bible. Kaya nga ho, alam nyo, maski ho doon sa church natin ho sa New Zealand, lagi ho nilang tinuturo ho yung the real Jesus of the Bible, binabanggit ho talaga nila yun. Kasi mahirap na, baka ho yung pinanampalataya natin na Jesus, hindi ho yung sinasabi ho ng Bible. Mahirap na ho yun. Kaya nga ho, meron ho tayong I Am series para maunawaan ho natin, sino ba itong si Jesus na ito na sinasabi ng Biblia? Sino ba ito na sinasabi niya kung sino siya?
Eh ano ho sabi dito? Siya daw ho yung gate, hindi ho ito matanggap ng mga tao, lalo ho ngayon. Why? Kasi yung mga Pariseyo, ano ho yung sa kanila? Tupadin mo yung law, tupadin mo yung mga utos, maliligtas ka. Eh wala hong makakatupad sa utos eh. 100%. Eh sabi ho ng salita ng Diyos, pag na-violate mo yung isa, na-violate mo na lahat. Kaya naunawaan ho natin, wala ho. Kaya nga ang sabi doon, sabi ho sa Roma, anong sabi sa Roma? 3:23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino man ang karapat-dapat sa harapan ng Diyos. At ano daw ho yung resulta ng ating kasalanan? Ano hong verse yun? For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano ho yung kamatayan na yun? Walang hanggang kamatayan pagkahiwalay ho sa Diyos. Ano yung sabi dun sa verse kanina? Walang sino man ang makakalapit sa harapan ng Diyos. Walang sino man. But there is a way. Ito ho yung way. Wala hong iba. Kaya nga sabi ni Jesus, whoever enters through me will be saved. Si Jesus lang ho yung dadaanan para maligtas. Not any other Jesus, but the Jesus, the real Jesus of the Bible. Yun ho yun. Ito yung sinasabi ni Jesus, I am the gate. Ako yung Diyos. Ako na Diyos yung daan, yung hindi ho way eh. Ako yung Diyos yung pinto, yung daanan. The gate. Di ba, ang dami ho, narinig nyo na to, di ba? Madami naman, pare-parehas lang naman ang Diyos. Narinig nyo na po yan? Narinig na po ba natin yan? Pare-parehas lang naman yung sinasamba natin. Iisa lang naman ng Diyos. Narinig na po ba natin yan? Iisa naman ng Diyos eh. Magpakabait ka lang, magpakabuti ka lang, mapupunta ka na sa langit. Kaya lang ho, sabi ni Jesus, kaya nga ho hindi matanggap ng mga teachers of the law. Kasi ho, sabi niya, ako yung gate eh. Asa lang ho yung gate, and whoever enters through me will be saved. Yun lang daw ho. Kaya ho, dadako tayo doon sa atin hong mismong pag-aaralan. Pasensya na ho kayo, mga 30 minutes yata introduction ko. Sige ho, yung next verse. Kasi hindi pwedeng paghiwalayin po yun. No? Nung una, sabi ng Panginoon ni Jesus, I am the door or gate. No? Dito naman ho, ito ho, yung sumunod na I am. Sabi niya, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sa 11, sabi ho ni Jesus, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ulitin ko lang ho, no? I am the good shepherd lays down his life for the sheep. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Para lang daw ho kanino? Para lang daw ho kanino inaalay ng pastol ang kanyang buhay? Para sa mga tupa. No, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Sa tupa lang daw ho niya inaalay. Next ho. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabog. Nabubulabog ho kapag ang tagapag-alaga ay bayaran lamang. Next ho. Tumatakas siya, palibhas ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa.
Sabi ho ni Jesus, ako nga ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko, gayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako naman kilala nila. Ang galing ho, no? Sino daw ho ang nakakakilala sa pastol, sa mabuting pastol? At saka ho, isa pa, hindi lang ho sinabi doon na I am a shepherd. Anong sabi doon? I am the good shepherd. Siya daw ho yung mabuting pastol. Bakit daw ho? Kasi iniaalay daw ho niya ang kanyang buhay. And take note, nung sinabi ho ni Jesus na iniaalay niya ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa, kanino daw ho niya inalay? Ulit lang, kanino niya inialay ang kanyang buhay? Para sa mga tupa. Okay? Sino daw ho ang mag-aalay ng buhay? Yung mabuting pastol. Di ba si Jesus ho yun? Now, pag pinag-aralan niyo ho ito, siya ho ay nag-aalay ho ng buhay. Ibig sabihin, siya ho mismo, hindi ho kinuha sa kanya yung buhay. Nagets ho natin? Hindi ho siya pinilit o hindi ho siya tinutukan ng baril o kaya ho hindi ho siya sapilitan, no, kundi inialay niya ho ng kusa. Ibig sabihin, hindi ho kinuha ho sa kanya. Nagets niyo ho? Mamaya, dadaanan lang ho ulit natin yan. At pag nakita niyo ho dito, sabi ho dyan ay, kung paano kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Yung relationship ho nila ng Ama, ng Diyos Ama, at ng Panginoong Hesus, kilala ho nila ang bawat isa. Gayon din naman, kilala ako ng aking mga tupa at ako na may. Gayon, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. Ganon din ho yung pagkakilala nila, no? Inihalin tulad doon sa pagkilala nila ng Panginoong Hesus sa kanya hong Ama. At iniaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Next. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulungang ito. Kinakailangan sila'y ipasok ko rin at papakinggan nila ang aking tinig. Anong ibig sabihin nun ito, no? Medyo malalim, hindi naman ho masyadong malalim kasi madali namang maunawaan. Anong sinasabi ni Jesus na mayroon pa daw siyang ibang tupa na wala sa kulungan na ito at kailangan daw ho yun na papasukin niya din. Now, kailangan ho nating maunawaan na ang kausap niya ho ay mga Pariseo, yung teachers of the law. Ano ho yun? Mga Hudyo ho yun. No? Ano hong bansa ipinanganak si Jesus? Sa Iraq. Saan? Sa Israel. Sa Israel ho, pinanganak si Jesus, di ba? Yun ang pinili niya. Di ba? Pag sinunsun mo nga yung kanyang salinlahi, yung mga generation niya, mula kay Ebat Adan, kay Enoch, kay Ebat Adan, kay Methuselah, hanggang dun sa panahon ni David, ni David, galing ho siya sa lahi ho ni Abraham, papunta ho sa lahi ho ni David, pag sinusun mo yung pinanggalingan ni Jesus, galing ho siya sa lahi ho ng mga hari. Ayan, kasi kaya sabi niya dyan, kinakailangan sila ipasok o rin at papakinggan nila ang aking tinig. May iba daw ang mga tupa na wala pa doon sa fold, at kailangan makapasok din daw ho yun. At pag narinig daw yung tinig niya, susunod daw ho yung mga yun. Ngayon, di ba sabi ko kanina, galing ho ang Panginoong Hesus sa Israel. Yun ho yung bayang pinili ho ng Diyos. Ngayon ang kausap niya, sabi niya, meron din na bukod dun sa Israel, mga nasa labas, mga Samaritans, mga Greek, mga Pilipino, tayo ho kasama na doon. No? Na pag narinig ho nila yung mabuting balita, susunod ho sila yung mga tupa ho ng Diyos. Naunawaan ho natin, dito pa lang ho, maunawaan ho natin na ang Panginoong Hesus ay namatay para sa kanyang mga tupa.
At yung mga tupa na yon, meron ho doon sa Israel, mga Hudyo, at meron din ho sa labas doon, ang tawag ho doon ay Gentiles. Diba? Pag hindi ho Hudyo, ang tawag nila ay Gentiles. Pag nagbasa kayo ng Bible, yun ho ang meaning noon. Ibig sabihin ng Gentiles ay hindi Hudyo. Yun lang ho ang meaning noon. So sinasabi ni Jesus, meron pa. Sabi niya, may mga tupa pa siya na wala sa kulungang ito na kailangan sila ipasok o rin at papakinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon ng iisang kawan na may iisang pastol. Naunawaan ho natin yan. Kaya ho, ang galing ho ng Panginoon kasi hindi lang ho para sa mga Hudyo ang kaligtasan, kundi para din ho sa atin, sa lahat ho ng mga tupa ho ng Diyos. Anong ibig sabihin noon? Kapag ho ipinangaral ho ang mabuting balita, ito yung sabi niya ni Jesus, at papakinggan nila ang aking tinig. Pag pinangaral ho ang mabuting balita at tayo ho ay nakinig. Listen, at tayo ho ay nakinig, at sumampalataya ho sa Jesus, sa Jesus ng Biblia na ito, na sinasabi ho ng Biblia, edi ikaw ho ay isa doon sa mga tupa na yun. Naunawaan ho natin. Tingnan nyo nga yung katabi nyo, pakisabi, hindi ka kambing. No? Sabihin mo, tupa ka. Nandito ka eh. Ano mo, kinilala mo ba si Jesus? Nanampalataya ka ba sa Kanya? Kung nanampalataya ka sa Kanya, tupa ka kasi nakinig ka eh. Kasi ho, kilala ho ni Jesus kung sino ho yung Kanya. Balikan nga lang ho natin, himayin ho natin yan eh. Magkaroon ng isang kawan, may iisang pastol. Magkaroon daw ho ng isang kawan at may iisang pastol. Anong ibig sabihin noon? Si Jesus ho yung head, ng lahat ho ng mananampalataya. Kaya nga ho mga Christians, iba-iba ho yan eh, parang ice cream lang yan eh. May ibang flavor, hindi ko ho alam kung anong flavor ng The Avenue eh. Ano bang flavor ng The Avenue? Rocky Road na may halong pistachios. Yung iba ho, cheese lang ang flavor, Iba-iba ho eh. Ang mga Christians ho, yung totoong mga tupa ng Panginoon, iba-iba ho yan eh. Naunawaan natin. Pero, iisa ho yung head. When we say unity in the Spirit, when we say unity ho sa mga pagkakaisa ng mga mananampalataya, hindi ho yung dahil pare-parehas kayo ng pangalan, no? Ano yung pangalan ng church niyo? The Avenue Village. Ano yun? Subdivision ba yun? No? Ano yung subdivision? Saan ba yun? Parang subdivision. Ano yung exclusive ba yun? O townhouse. Ang unity ho sa Kristyanismo, sa totoong Kristyanismo, ay unity in the Spirit. Sa Spirit ho yung pagkakaisa, hindi ho yung pare-pares kayo ng damit. Pare-pares kayo ng haba ng buhok. Iba-iba ho yung flavor, pero kung si Jesus ho yan, kung totoong si Jesus ho ang sinasamba ng church na iyan, iisa ho ang atin hong pastol at walang iba kundi ang Panginoong Hesus ho yun. The reason my Father loves me is that I lay down my life only to take it up again. Ito ho yung sinasabi ko sa inyo, na hindi ho basta kinuhanan ng buhay ang Panginoong Hesus ng kung sino man. Nung namatay ho si Jesus sa cross, listen, nung namatay ho ang Panginoong Hesus sa cross, hindi ho dahil kinaladkad ho siya doon sa cross, kundi dahil ibinigay niya ng kusa ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. No one can take his life. No one can take his life. Without him allowing it. Naunawaan ho natin. Kaya nga ho sabi diyan, I lay down. Ito, bakit siya iniibig ng Ama? Kasi ho, ibinigay niya daw ho ang kanyang buhay. Pero after niya ibigay,
mabubuhay din ho siya uli. Naunawaan ho natin. Next ho. No one takes it from me, but I lay it down of my own accord. Ang linaw ho, di ba? Sabi ko dyan, no one takes it from me, but I lay it down of my own accord. I have authority to lay it down and authority to take it up again. Naunawahan ho natin ang linaw. Di ba? Ang linaw na sinasabi ni Jesus na siya mismo ang nagbigay ng kanyang buhay para ho sa atin, sa ating kanyang mga tupa. Hindi ho ito inagaw sa kanya, kusa niya hong ibinigay. Mahalaga ho na maunawaan ho natin yun, no? I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my Father. Next. The Jews who heard these words were again divided. Many of them said, he is demon-possessed and raving mad. Why listen to him? Sabi niya sinasapian yan eh. Baliw yan eh. Sabi ho nung iba na nakikinig. Sabi niya, bakit kayo makikinig dyan? Baliw yan. Sinasapian yan. Next ho. But others said, these are not the sayings of a man possessed by a demon. Can a demon open the eyes of the blind? Ito ho kasi, listen, ito ho ay kakatapos lamang noon hong pagpapagaling niya doon ho sa bulag, na simula bata pa ho bulag na. Kaya ho sabi ho dyan, can a demon open the eyes of the blind? Kaya ho sabi niya ho dyan, next ho. Then came the festival of dedication at Jerusalem. It was winter and Jesus was in the temple courts, walking in Solomon's colonnade. The Jews who were there gathered around him saying, how long will you keep us in suspense? Hanggang kailan mo ba may isususpense, Jesus? No, sabi ho ng mga tao, hanggang kailan mo ba kami isususpense? If you are the Messiah, tell us plainly, kung ikaw yung tagapagligtas, sabihin mo na sa amin. Kasi ho ganito yan. Ang hinahanap, kasi masyado, listen, yung mga tao ho nung time na yon, they were so oppressed. Kasi sinakop po sila, ino-oppress ho sila ng bansang sumakop po sa kanila, yung Roman Empire. At ang tagapagligtas na ho na hinahanap ho nila, yung tagapagligtas na para hong general, para hong hari, na sasamaan ho sila sa isang revolusyon para hong ganoon dating sa isang digmaan at didigmain ho nila at pupuksain ho nila yung kanilang mananakop. Pero iba ho yung purpose ho ng Panginoon, masigit ho sa pagpapalaya sa kanila. Doon ho sa kanilang hindi naman pagkaalipin, parang gano'n ho. Higit pa ho doon kasi ang plano ho ng Panginoon, hindi lang ho sila ang iligtas. At iligtas doon ho sa pananakop, kundi ho doon sa pagkaalipin ho sa kasalanan. Yun eh. Jesus answered, I did tell you, but you do not believe. Sinabi na daw ni Jesus the works I do in my Father's name testify about me. Nakita nyo na sabi, but you do not believe because you are not my sheep. Listen. Ito ho yun na hindi matanggap ho ng madami. No, madami yung hindi makatanggap nito. Sabi ho yan dyan, you do not believe because you are not my sheep. Kung hindi yun sheep ng Panginoon, yung mga tao na yon, ano ho sila? Sa ibang part ho ng Bible, sa John din, madadaanan ho natin. Ang tawag ho ng Panginoon ay goat. No? Ano ho yung goat? Sa Tagalog? Kambing. Yung mga kambing ho, hindi ho maliligtas. Bakit? Kasi but you do not believe me because you are not my sheep. Sino lang daw ho maliligtas? Sheep. Bakit? Kasi sila yung nanampalataya, sila yung naniwala. Bakit? Kasi nakinig sila sa tinig ng Diyos. Bakit daw ho? Kasi
yung sheep, namatay ang Panginoong Yesus para dun sa mga tupa. Naunawaan ho natin. My sheep listen to my voice, I know them and they follow me. Next, I give them eternal life and they shall never perish. Ang linaw ho niyan. Ano daw ang mangyayari dun sa mga sheep? Binigyan daw ho ng buhay na walang hanggan at kailanman, ano daw ang mangyayari? Hindi na sila mapapahamak kailanman. No one will snatch them out of my hand. Ang ganda ho ng pangako ng Diyos na ito. Listen. Kaya nga ho panalangin ko, Lord, makilala ho namin kayo kasi ang ganda ho ng pangako mo eh. Na ang sino man kumilala ho sa'yo, no one can snatch them out of your hand. Naunawaan ho natin, ang sino man hong nakakilala na sa Panginoon, kailanman ho, wala na hong makakatanggal sa kanyang kamay. Sino nagsabi niyan? Si Jesus ho mismo eh. I give them eternal life and they shall never perish. Yung mga sheep. Ibig sabihin, never. May sinabi ba sa Jesus dyan na yung sheep mapapahamak? Na yung sheep mawawala ang kanyang kaligtasan? Meron bang sinabi? Wala ho, di ba? I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Next. My Father has given them to me is greater than all. No one can snatch them out of my Father's hand. Ilan? Sino ho nag-aalaga? Si Jesus, ang Ama. Diba? Paano ka pa mawawala sa Diyos? Naunawaan ho natin. And I and the Father are one. Grabe ho yung pronouncement ni Jesus dito. Listen. No, sabi ni Jesus, ako at ang Ama ay iisa. What is He saying? Next ho natin. Again, his Jewish opponents pick up stones to stone Him. But Jesus said to them, no, babatuhin na siya. Ito, babatuhin na si Jesus. No? Again, his Jewish opponents pick up stones to stone Him, but Jesus said to them, I have shown you many good works from the Father. For which of these do you stone me? Sabi niya, ang dami kong ginawa na galing sa Diyos. Sa madali yung salita, ang dami kong pinakita sa inyong himala. Bakit ninyo ako babatuhin? Alin sa mga ginawa ko kung bakit niyo ako babatuhin? Anong sabi ho ni Jesus? We are not stoning you for any good work, they replied, but for blasphemy because you, a mere man, claim to be God. Napakalinaw ho, it is so plain na sinasabi ho ni Jesus na siya ho ay Diyos. Kaya ho babatuhin siya eh. Kaya nga ho kapag meron ho nagsabi, kaya nga ho bakit mahalaga ho ito na unawa natin na si Jesus ay Diyos? Kasi ito yung sinasabi niya, ito ho yung totoong Jesus ng Biblia. Siya ho ay Diyos. It is important that we know who we trust, who we give our life to. Di ba? Dapat alam ho natin na ang pinag-aalayan ho natin ng buhay, ang atin hong pinapanampalatayaan ay Diyos. Kasi kung hindi, iba hong Jesus yun. Importante ho yun na si Jesus, ang totoong Jesus ng Biblia na aking pinapaniwalaan, alam ko na siya ay Diyos at kaya niya akong iligtas dahil sinabi niya. Again, they tried to seize Him but He escaped their grasp. Then Jesus went back across the Jordan to the place where John had been baptizing in the early days. There He stayed. Alam niyo ho, umalis na ho si Jesus, no? Na pag binato ho siya, yun ang pagbato ho na yun, para ho patayin siya. Stoning, ano ho yun, pamamato hanggang sa mamatay, yun ho ay parusa ho doon kapag ho, pag sinasalang mo yung pangalan ho ng Diyos doon, ng panahon na yun. Death sentence ho yun, yung stoning to death.
Pero ang ganda ho nung sinasabi ho ni Jesus, no? Na si Jesus, so sabi niya, kanina, sabi niya, ito, walang makakakuha ng aking buhay kundi ibigay ko ito. Naunawaan ho natin na si Jesus ho, yung Diyos mo na lumikha sa'yo. Listen, can we all just, maaari ho ba tayong tumayo? Dito na ho tayo magtatapos bago ho tayo manalangin. Ito ho yung Jesus na sinasabi ho nung Bible. I just want you to listen. Yung Jesus na sinasabi ng Bible, ito ho sabi niya, I am, ego, eimi. This is the God who created the heavens and the earth. Diba sabi ni Jesus pagdating nun sa John 1:1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Tapos pagdating ho dun sa 14, nung John 1:14, sabi ho doon, and the Word became flesh and dwelt among us. Ito ho si Jesus, yung Diyos na lumikha ng lahat ho ng bagay at wala hong nalikha kung hindi sa pamamagitan ho niya. Yung lumikha ho sa'yo. He gave His life for you in His own accord. Naunawaan ho natin, binigay niya yung buhay niya ho sa'yo ng kusa. Ang ganda ho nun eh. Sabi ho ng 14, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son who came from the Father, full of grace and truth. Sa Tagalog ho, at nagkatawang-tawang salita at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang kaluwalhatian gaya ng sabugtong ng Ama na puspos ng biyaya at katotohanan. Kaya ho dalangin ko ho kanina, Lord, magpakilala ka ho ng totohanan ho sa amin. Na yun ho makakarinig ho dito ng iyong ng tungkol ho sa inyo, Panginoon. Kahabagan ho ninyo na sila ho'y tupa din. No, ang panalangin ko, Lord, makakilala ho sila. Yun lang naman ho eh. Kung bakit ho meron tayo ho nito, bakit ho tayo nag-gather ho dito. Diba, it is to worship the Lord. It is to love Him, to show our love to Him, at maipakilala at maitaas ho si Kristo. Yung Kristo ho, na sinasabi ho natin, na gumawa ho ng langit at lupa at namatay ho para sa'yo. Take note, nung namatay siya, grabe ho yung dinaanan niya. Alam niyo na ho yan. Sabi ho sa Isaiah, marami ang nagitla dahil sa pagkabugbog, hindi makilala kung siya'y tao. Binalikan ko ho yung kung paano ho siya, kung paano ho si Jesus hinagupit. Binalikan ko, grabe ho yung Pinagkatalubhasaan ho ng Roman Empire ang paghahagupit at kaya na ho nila na sunod-sunod yun na parang ang ube pagkatapos at yun ang dulo ng mga yun, may mga yun eh. Kaya nga ho siguro nagkagula-gulanit ho yung kanyang katawan, hindi ho siguro, kundi nagkagula-gulanit talaga kasi pagkasabi ho dun sa Psalm, sa awit, sabi niya ay, ang aking buto ay sa aking masid. Diba? Ay nagkalinsa-linsa daw at ang kanyang parang
ang puso niya ay parang natutunaw. Ito yung Jesus na namatay para sa'yo. At ano ho sabi niya? Ako ang mabuting pastol. Anong ibig sabihin ho ng mabuting pastol? Pag binalikan mo ho yung Psalms 23, sabi ho doon ay, "But the Lord is my shepherd, I shall not be in want. He makes me lie down in green pastures, He leads me to quiet waters, He restores my soul." Sabi niya doon, eto ho, listen, sabi niya dyan, "Even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me. Your rod and your staff, they comfort me." Ganda ho, no? Kapag dumaan ka daw ho sa dilim ng buhay, hindi ka matatakot. Bakit? Kasi yung pastol mo, because the good shepherd, which is Jesus, He is with you. Hindi ka ho papabayaan noon Jesus na yon. Yung totoong Jesus ho ng Biblia. Anong sabi niya? Kaya ano sabi lang ho ni Jesus? Yung mananampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kailanman. And as we sing this song, ito ho isang imbitasyon, this is an invitation to come to the Father. To come as we are, na lumapit ho tayo sa Diyos. Kung hindi mo pa kilala kung hindi mo pa nasabi sa Jesus na ito, ang totoong Jesus na ito, na Panginoon, kayo na ho ang aking maging totoong Jesus, ang maging aking tagapagligtas at Panginoon ng aking buhay, sabihin mo na. And as we sing this song, let us come to the Father and give all that we are, lay down our lives to Him and for Him. Tayo'y pumikit. Habang inaawit ho natin to, tayo'y manalangin. Are you hurt and broken within? Overwhelmed by the way of sin? Jesus is calling. Have you come to the end of yourself? Do you thirst for a drink from the well? Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Leave behind your regrets and mistakes. Come today, there's no reason to wait. Jesus is calling. Bring your sorrows and trade them for joy. From the ashes a new life is born. Jesus is calling. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are
Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Oh, come to the altar. The Father's arms are open wide. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Forgiveness was bought with the precious blood of Jesus Christ. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat. Salamat po, aming Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus. Salamat po, napakabuti niyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon, kayo, O Diyos, ang aming mabuting pastol. Salamat ho dahil tinawag niyo ho kami at kilala niyo ho kami sa aming mga pangalan. Salamat o sa inyo, Panginoon. Because Lord, we do not deserve your goodness and your mercy and your grace. Di ho kami karapat-dapat, Panginoon, aming Ama, sa kabutihan ho ninyo. Di ho kami karapat-dapat sa dugo ng Panginoong Hesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Hindi ho kami karapat-dapat sa buhay na Kanya hong inialay. Sa Kanya hong kamatayan, Panginoon, hindi ho kami karapat-dapat. Kami ho'y makasalanan. We do not deserve you. Ngunit kayo ay mabuting pastol. Salamat ho. Na kayo na mabuting pastol ay nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. We do not deserve you, Lord, and yet you died for us. Ang masasabi lang ho namin, Panginoon, ay salamat. And as we come to your altar, Lord, and as we hear your voice and your call and you calling us by our name, and as you have promised, Lord, na whoever believes in you will not perish but will have everlasting life. All we can say, Lord, is thank you. Thank you, we love you. And we give our lives to you. Na Panginoon, kahit anong
bigay namin ang aming buhay, hindi ho matutumbasan ang ginawa niyo sa krus. So here we are, Lord, use us. Use our lives, Panginoon, for you, for your kingdom. Use our talents, use our finances, our strengths. Use everything that we are, Lord, as our offering of praise and thanksgiving, as our worship, Lord, Panginoon, sa inyo. Salamat po, salamat. Napakabuti ho ninyo. Lord, keep on reminding us of your grace, of your mercies. Salamat ho, Panginoon, upang sa gayon, Panginoon, maalala ho namin ang kabutihan yung ginawa para ho sa amin. Upang sa gayon, Panginoon, lagi kaming basag na lalapit ho sa inyo. Upang sa gayon, Panginoon, lagi naming hilingin, Panginoon, na itali niyo ho ang aming mga paa o ang aming mga puso. Sapagkat lagi ho itong nagpupumiglas na lumayo ho sa inyo. Salamat ho, Diyos. Salamat. We just want to say, Lord, that we love you. We love you for you loved us first when we were still sinners. You died for us. And that is how great your love is for us. Thank you, Jesus. Panginoon, nawa o Diyos, madami pa akong makakilala sa inyo. Na Panginoon, gamitin mo ho ang The Avenue para maipangaral ho ang mabuting balita. Nang sa gayon, ang mga tupa na wala pa ho sa kawan ay marinig ho ang tinig ho ninyo. Sa gayon, matipon din ho sila sa isang kawan na iisa ho ang aming mabuting pastol, kundi kayo, Panginoong Hesus ng Biblia. Sa inyo ho lahat ng kapurihan, karangalan at pagsamba. Kaisa ang Santong Espiritu, isang Diyos noon at magpasawalang hanggan. Amen.